ito daw pong COMELEC ay nagsisimula na mag-imbestiga sa mga kandidato na umano'y tumanggap ng campaign donors mula sa mga government contractors noong 2022 election, mga kababayan. At ayon po dito, may ilan daw po mga senator na nakatanggap, mga kababayan, ng donasyon mula sa mga kontraktor. At alam ko naman na may idea na kayo kung sino-sino yung binabanggit po natin dyan. So ngayon, ito, i-play na po natin. Iniimbestigahan ng COMELEC ang apat na kandidato matapos umanong tumanggap ng campaign donation mula sa government contractors noong 2022 elections. Biruin nyo, mga kababayan, pagkatapos umatak, nagbanta ng cyber libel. Diba, mga kababayan? Pagkatapos tumira, pagkatapos magbigay ng mga ganong klase ng katanungan at saka statement, biglang nagbanta ng cyber libel. Sa mga ito ay tumakbong senador habang isang lokal na kandidato mula sa Bulacan. Kaugnay niyan at iba pang balita, makakausap natin si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Laudianco. Ayan. Magandang tanghali po, Ma'am Sherry, at sa lahat ng taga-subaybay ng One Balita Page. Attorney, ano po ba ang mandato ng COMELEC pagdating sa pagbusisi ng campaign contributions, lalo na kung galing sa mga government contractors? Mayroon po ba? Naayon po kasi sa Republic Act 7166 at sa Omnibus Election Code, ay dapat magsumiti ang ating lahat ng naging kandidato ng kanilang statements of contributions and expenditure. At batay din po sa parehong batas, merong mga ipinagbabawal na mga contributions tulad na nakasaad sa Article 95C, kung saan po ipinagbabawal ang sino mang tao o juridical entity na mayroong kontrata o subcontract sa government na para po sa goods, services, or infrastructure. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, kapag kasi ang isang politiko ay tumanggap ng campaign funds mula sa mga government contractors, possible na magkaroon ng hidden agenda dyan or di kaya naman, mga kababayan, personal interest. Kasi nga possible na kapag ka nanalo itong si senator o governor o congressman, mga kababayan, possible na ibigay niya ng ibigay yung mga makukuha niyang proyekto dito po sa isang contractors na nagbigay sa kanya ng campaign funds. Kaya pinagbabawalan po yan ng COMELEC, mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin na mag-donate sa political expenses. At kasama po ito sa tinitignan at Yes, conflict of interest. Shoutout po sa inyo, sinusuri ng COMELEC. Nabanggit po ni Chairman George Garcia na 3 senador at isang lokal na kandidato ang iniimbestigahan. Sino-sino po ang mga ito, Attorney? Ating pong hinihingi ng paumanhin na huwag na pong may disclose dahil ongoing po ang investigation dito. Pero makakaasa po kayo, una, na isa publiko po ng COMELEC ang lahat ng statements of contributions at expenditure at umaasa po kami at humihingi na rin ng tulong sa ating mga kababayan na baka sakaling meron pa na mga kandidato na tumanggap din na katulad ng donation sa mga iba pa sa kanilang kampanya, maipagbigay alam sa COMELEC. Ikalawa, ang ating pong mga investigasyon dito ay isa sa publiko kaagad ng COMELEC. Dahil kung meron po kami makikitang paglabag, magiging formal at publiko po ang aming paggalaw dito. At higit sa lahat po, maliwanag, sinasabi dito 3 senator yung iniimbestigahan ngayon ng COMELEC at isang tumakbo sa lokal, mga kababayan. Tumakbo sa mga posisyon diyan po sa local. Anyway, ituloy pa natin. Transparency po natin gagawin to. In the meantime po, na maaari huwag muna namin disclose dahil ongoing ang investigation ng Political Finance at Affairs Department. Pero una na po lumutang ang pangalan po ni Senate President Jesus Codero. Yan. Dahil ito po ay nanggaling mismo sa kanya na siya po ay nakatanggap ng donasyon. Tandaan po natin, 2 po ang tinitignan ng COMELEC dito. Una, pinagbabawal sa Section 95C ay yung mismong tao, mismong juridical entity na magbibigay ng contribution para sa political finances. Ikalawa po ay tinitignan din ng anggulo pagdating naman sa pagtanggap ng mga naging kandidato, whether nanalo po ito at natalo. Inuuna po ng COMELEC yung mga naisumiting SOSE noong 2022 elections dahil nga po merong prescriptive period na 5 years. At kasunod po nito, pag natapos namin ang lahat ng SOSE ng national at local, ay isusunod po namin kaagad ang 2025 SOSE. So kasama po si SP doon sa 3 senador. Kung sabi nyo nga po, sa kanya naman din ang galing. At tama po, kasama po. At siguro po mainam na rin emphasize sa lahat ng ginagawa po. Ayan. Maliwanag, Kasama.
si Senate President mga kababayan dun po sa 3 senador na iniimbestigahan ng COMELEC dahil sa umano'y pagtanggap ng donasyon galing po dito sa isang government contractor na talagang inamin naman po mismo ni Senate President na nakatanggap nga siya. At yun pong may-ari ng construction company mga kababayan, kababayan niya daw po at saka kaibigan niya. Ika nga taga dun sa kanila. So anyway, ituloy pa natin. Ang investigasyon ng COMELEC ay hindi lamang bunsod dahil sa kumalot na issue na to. Ito po yung regular na ginagawa ng Political Finance at Affairs Department namin. Tama. Kasama po yan sa kanilang mandato. Tinitignan din po namin, lalo na meron bang mga nag-contribute na foreign entity, mga foreign governments at mga foreign na mga person dahil isa rin po yan sa pinagbabawal ng batas. Okay. Isa po sa justification ay yung tao. Paano po ba? Kung kunwari yung construction company, ano po, sasabihin, hindi naman yung construction company, yung tao ang kilala ko, yung tao ang nag-donate sa akin. Bahagi siya nung construction company na yon na may proyekto sa government. Yun po ba ay lusot? Kung mismong yung tao ang nag-donate at hindi parte at hindi yung galing sa kumpanya? Ayaw po namin magsalita ng tapos sa bagay nito dahil may dalawang pinag-aaralan po ba dyan. Knowingly ba na tinanggap despite the fact na ito'y alam na mayroong kontrata o kaya po talaga namang malinaw yung intensyon na ang nagbigay ay yung tao na maaring kabahagi ng nagmamay-ari ng isang korporasyon na mayroong kontrata sa gobyerno. Ito po yung mga anggulo na tinitignan sa aming investigasyon. Hindi pa rin po kami makapagkunkulot sa ngayon dahil dito. Pero kung pagbabasihan po natin yung sa batas, hindi po pwede. Ang nakalagay po kasi, if I may quote po, ang Section 95C, no person or juridical entity na mayroong kontrata or subcontract sa government ay maaring mag-contribute whether ng goods, ng services at sa pati ng political finances o tinatawag na pangangampanya. Ang una pong pinagbabawal sa section na yan ay yung tao mismo or yung may kontrata or yung kanyang juridical entity na may kontrata. So maaari po kasing tinitignan sa isang banda, nakahiwalay ba yung personal ng tao dun sa kanyang juridical entity. Ito rin po isang tinitignan natin dahil meron po mga bagay na ganito sa ating corporation code. Meron din po kaming tinitignan na maaring kahit nahiwalay ang entity ng tao nung sabihin na natin na may-ari, stockholder, doon sa korporasyon or partnership. Pero malinaw na iba ang intensyon dito. Meron tayo po tinatawag na piercing. Kasi biruin niyo mga kababayan, di ba, yung construction company ay pagmamay-ari ng tao na nagbigay or nag-donate. Dito po mga kababayan kay Senate President Jesus Escudero, noong mga panahon na tumatakbo po siya ng senador. Ano po, and then yung pera na i-donate ay nagkakahalaga ng 30 million pesos. Kaya nga sinasabi nung iba natin mga kababayan Pilipino, yun daw pong construction company na yun ay namuhunan ng 30 million pesos and then nakakubra ng proyekto galing po sa gobyerno na nagkakahalaga ng 5.1 billion pesos mga kababayan. So doon pa lang kung iisipin po natin, base po sa mga kababayan nating Pilipino, talagang kahit sila nagtataka kung bakit tinanggap yon ni Senate President si Escudero. Abogado pa naman siya at alam niyang bawal yon. Diba mga kababayan? So ngayon ituloy pa natin. Sa corporate bail. So marami pong tinitignang anggulo ang COMELEC dito. Pero yun nga po, kung pagbabasihan natin yung Section 95C, basta connected ka to any contracts sa government, ay hindi dapat pwede, di po ba? Paano nasisiguro po o masisiguro ng COMELEC na hindi nga makakalusot ang mga loophole sa election laws, gaya nga po ng pagtatago ng isang contractor sa likod ng personal capacity bilang donor? Tama po yan. At kaya nga po nabanggit natin kanina na kung malinaw yung intensyon dito, ito po tinitignan din natin. Meron po tinatawag sa corporation law na piercing the corporate veil. Ito po yung malinaw na pagdidisregard ng hiwalay na entity ng isang juridical corporation dahil malinaw doon sa isinagawa ng kanilang mga officers, ng kanilang mga stockholders at iba pa na talagang pinagbabawal yung ginawa po. So ito po yung mga bagay na maaring tinitignan ng COMELEC. Malawak po ang kapangyarihan ng COMELEC sa pagsisiyasa tungkol dito. Kaya hindi po namin sinasabi na sarado kaagad na porket personal yung naging donation ay tapos na ang kaso. Hindi na naman po sinasabi kaagad na porket yung isang tao ay nag-donate in his personal capacity ay wala na kaagad liability. Lahat po ito ay parte ng investigation. Kung sakaling mapatunayang tumanggap ng donasyon mula sa government contractor, ano po yung magiging parusa sa kandidato at sa mismong donor? Ang paglabag po ng anumang election law ay tinuturing natin na election offense. Isang klase lamang po ito. Ano ang election offense? Ito po isang kasong kriminal na ang parusa po ay pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal po ng karapatang bumoto at yung perpetual disqualification to hold public office. Ganyang kabigat po ang isang election offense. So ibig sabihin kapag napatunayan mga kababayan na nagkasala itong si Senate President sa pagtanggap
ng donasyon mula po dito sa isang construction company at yung halaga ng natanggap po niyang donasyon ay nagkakahalaga ng 30 million pesos, pwede po siyang makulong ng 1 taon hanggang 6 na taon at pwede siya mga kababayang tanggalan ng karapatang bumoto at tanggalin sa kanyang opisina bilang Senate President. Yan po yung parusa mga kababayan kay Senate President Chis Escudero kung mapapatunayan po na siya po ay nakakumit or nagkasala dito po sa kaso pong ito, sa usapin pong ito. Anyway, tuloy pa natin. Titingnan po dito, hindi lamang po yung donor, hindi lamang Aray po yung ko. na mismong nagbigay. Maari pong matingnan pati yung pong mga tumanggap. So lahat po ay tinitingnan ng COMELEC. Attorney Laudianco, ulitin ko lamang po at balikan ko at klaruhin lamang po natin ulit. Sa ilalim po ng Omnibus Election Code, parehong natural at juridical persons ang bawal mag-donate. Sa interpretasyon po Tama ng po kayo. Okay, sa interpretasyon po ng COMELEC, sakop po ba nito ang mga opisyal ng kumpanya kahit personal nilang pangalan ang ginamit? Oh. Kasama po yan sa tinag-aaralan at iniimbestigahan ng COMELEC. Hindi po kami makapagsalita ngayon na kaagad-agad na kung ikaw ay bahagi ng isang kumpanya at ikaw ay nag-donate na nakapangalan sa iyo, ay automatic kung kasama ka na kaagad doon sa pinagbabawal. Iyan po ay isang parte na pinag-aaralan ng COMELEC dahil sa amin po malalaga ang mga kasong ito, napakahirap po para sa amin na maghusga kaagad sa isang kaso po na hindi pa man na ipag-aaralan na maigi. Tama. Pero tama. paano pong pinag-aaralan pa kung malinaw naman po yung nakalagay dun sa Section 95C? Ito po ay parte ng due process. Lahat po ng isinasampang kaso, lahat po ng pag-iimbestiga ay may pagkakataong pong hinihimay-himay, binabangga sa ebidensya, ibinabangga sa sirkumstansya. At lalong-lalo na po ay maaring magpatawag ang Commission on Elections po ng pagdinig patungkol dito. Hindi po natatapos sa papel at dokumento lang ang maaari namin gawin. And in fact, doon po sa unang gagawin namin ay maaring fact-finding investigation ito. At kung sakaling meron po kaming nakitang basihan, ay pwedeng magsimula ng preliminary investigation ng COMELEC at motu proprio mag-file ng complaint. Napakatulad. Alam nyo kasi mga kababayan, sa totoo lang eto cut muna natin dito. Kung titingnan nyo mga kababayan, kung sakali kasi magbigay ng judgment agad, etong COMELEC na guilty, etong si Chis Escudero, sasabihin naman nila, hindi dumaan ng due process yan, hindi nila inimbestigahan ng maayos yan, mali yung ginawa na hatol kay Senate President Chis Escudero. Kaya nga tama din yung sinasabi mga kababayan nito mga taga-COMELEC na kailangan ibangga muna sa ebidensya yung mga nasasagap nila or nakukuha nila na impormasyon mga kababayan. In the same time, kailangang ipatawag din yung tao na nakakomit ng isang kasalanan and then kailangan din nilang imbestigahan yung tao na yon. Para nga naman kung sakali na mapatunayan nagkasala ito, walang masasabi mga kababayan na hindi sila binigyan ng due process or di kaya naman pinagkaitan sila na maidaan sa tamang proseso. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Tulad po ng aking nabanggit kanina, malawak po ang kapangyarihan ng COMELEC sa pagsisiyasat sa bagay na ito. Tama. So ngayon po, ang malinaw ay may pananagutan ang kandidato at hindi lamang yung kontraktor. Ang malinaw po sa Section 95C, ang pinagbabawal ay yung tao. Ang pinagbabawalan ay juridical entity na merong kontrata. Yan po muna ang sinisiyasat po natin dahil yan po ang import ng 95C ng Omnibus Election Code. Kung mapapansin po ninyo, dyan sa 95C na pinag-uusapan po natin, hindi po nabanggit dyan yung kandidato at lalong hindi nabanggit kung nanalo o natalo. Ang binabanggit po dyan ay yung magdodonate. Sa ibang parte ng batas po natin makikita, pagdating naman po doon sa mga pwede at hindi pwedeng gawin ng mga kandidato. Pwede, tinanggap Attorney Laudianco, tinanggap yung donation. Tama po kayo, kandidato. kaya nga po pinapaliwanag po natin dito, yung 95C, ang pinatutungkalan po nito ay yung nagbigay. Aha. Yung nagbigay po. Opo, kung yan po pag-uusapan natin. At Apo. doon tungkol naman po doon sa pagkakatanggap at Aha. paggastos, ibang parte rin po ng batas ang nagsasabi dyan. Basta po ang malinaw, itong 95C, ang pinatutungkulan ay yung nagbigay, yung nag-donate. Pero ano pong batas ang sumasakop naman doon sa tumanggap? Kahit alam niya na Yan. or may record itong nag-donate sa kanila ng Tsaka mismo tingnan nyo mga kababayan na nung inamin ni Senate President Chis Escudero, yun nga yung hindi niya napag-isipan Kaya nga kung iisipin nyo, nag-focus lamang siya dun sa inilabas na article ng Rappler. Bigla po siyang naalarma doon na isang bulat sa publiko na tumanggap siya ng isang donasyon mula sa isang construction company, mga kababayan. And then sa sobrang taranta niya, nagpa-press con siya, tapos aksidente niya na naamin na nakatanggap nga siya nung panahon ng 2022 national election na nagkakahalaga ng 30 million pesos. Doon pa lang mga kababayan, inaamin niya po na natanggap niya yung donasyon galing sa isang construction company. Anyway, tuloy pa natin. na may government contract or connected siya sa isang kumpanya na may government contract.
Tama po. Nandyan din po yan sa Omnibus Election Code, sa Republic Act 7166. Nandun po yan sa ating Fair Elections Act. So makikita nyo po yung kanina ko pang sinasabi na napakalawak ng kapangyarihan ng COMELEC. Hindi nagtatapos sa 95C yung investigasyon namin dahil maaring pumunta sa ibang aspeto nung pananagutan ng kandidato. So ngayon, concentrate muna tayo. Kumbaga, hinay-hinay muna, pa-isa-isa muna. Kasi 5 taon din naman po ang prescriptive period, di ba? Sabi nyo nga, para magsampa ng mga kaso sa mga lumabag. Sapat na ho ba yun? Kakayanin ho ba yung maimbestigahan lahat ito ng COMELEC sa loob ng 5 taon? Bagamat medyo mabigat po yan at limitado ang tao ng COMELEC na gumagawa nito, natagampanan naman po yan. At para po sa kaalaman ng lahat, patungkol po sa investigasyon sa SOSE, mahigit 3,000 kaso na ang naisasampa ng Commission on Election. Kasama na po ang iba't ibang paglabag dyan, tulad ng hindi pagdedeklara ng tama, tulad ng paglampas sa gastos. Napakalaki po kasi ng ating batas na sumasakop sa contributions and expenditures. Ayan. Maliwanag mga kababayan biruin nyo, pinangalanan dito si Senate President Chis Escudero na isa pala sa iniimbestigahan ng COMELEC dahil nga sa pagtanggap ng donasyon mga kababayan dito po sa mga construction company noong mga panahon na tumatakbo siya bilang senador noong 2022 national election mga kababayan. At ang isa pa dyan, kapag ka napatunayan na siya po ay nagkasala, kaya nga nang sabi ko kanina, pwede siya makulong ng 6 na taon, pwede siyang tanggalan ng karapatang bumoto at tanggalin sa kanyang posisyon bilang Senate President. So sana lang maging mabilis itong investigasyon na ginagawa ng COMELEC para malaman ng mamamayang Pilipino kung si Chis Escudero ba ay nagkasala or hindi. Pero hanggat wala pa lumalabas na desisyon dito sa ginagawa ng COMELEC, mananatili ito sa katanungang kung mapapanagot. Anyway, mga kababayan, ngayon punta naman po tayo dito naman sa babala. Dito sa babala ni Senate President Chis Escudero sa mga contractors na ayaw sumunod, mga kababayan, na pumunta dyan po sa investigasyon ng Senado about po dito sa flood control project, mga kababayan. Kasi ayon po dito sa Bilyonaryo News Channel, Chis Escudero nagbabala sa contractors na sumunod sa sabina o maipaaresto, mga kababayan. Ibig sabihin, kapag hindi sumunod sa sabina, ang ending, ipapaaresto yung mga contractors na ipinapatawag na ayaw pumunta dito po sa investigasyon ng Senado. So ito, i-play po natin. Kontratistang mangiisnab sa sabina ng Senado. Arrest warrant ang follow-up ayon mismo kay Senate President Francis Chis Escudero. Narito ang agenda report ni Hanati. Kung hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. Ito ang matinding babala ni Senate President Chis Escudero sa mga kontratistang iilag pa sa pagdinig ng Senado hinggil sa flood control projects. Ngayong linggo, hahainan ng sabina ang 10 sa 15 contractors na hindi sumipot sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing. So ibig sabihin, mga kababayan, pag hindi po sumunod itong mga diskaya, possible na sila po ay maipaaresto. Kung hindi po sila pupunta dito sa patawag ng Senado, dito sa issue ng flood control project. Anyway, tuloy pa natin. Sila ang kumorner sa hundreds of billions worth of flood control projects sa bansa mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama riyan si Sara Diskaya na Pangulo ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Nasa listahan din si Lawrence Lubiano na Pangulo ng Centerways Construction and Development Incorporated. Kaibigan siya at top campaign donor ni SP Chis noong 2022 elections. So ibig sabihin, yung kaibigan mo, Senate President, kapag hindi pumunta, posible na ipaaresto mo. Parang ganun po ba? Kapag hindi sumipot, contempt o detention ang haharapin ng mga kontratista. So sabina ito na sana galangin nila kasi nakalagay naman doon under pain or penalty of law. At yon ay pag-aresto sa kanila para dumalo sa hearing kung sila ay hindi susunod sa sabina ng Senado. Isa sa mga lumitaw sa unang pagdinig ang ghost o non-existent projects sa Bulacan na kinumpirma ng DPWH. Lumitaw pati ang kalakaran. Grabe, matindi to, mga kababayan, yung susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee. Kung hindi po a-attend yung mga contractors, kasama na doon yung kaibigan ni Senate President Chis Escudero at top donor po niya na may-ari nitong Centerways Construction,
possible na ipaaresto pala niya yung kaibigan po niya. At yan po ay maagang babala, hindi lang doon sa kaibigan niya, kung hindi, pati sa mga diskaya at doon sa iba pa mga contractors. Ano po? Anyway, ituloy pa natin. O modus sa ahensya para makakuha ng kanya-kanyang share sa pondo sa flood control project sa mga opisyal. Nakalaunay, dinetalya rin ni Senator Ping Lacson. Umaabot umano sa 20 to 25% ng ang share ng isang proponent. At dahil narumihan na nga ang pangalan ng DPWH, hindi napigilan ni Senator Amy Marcos magbahagi ng sentimiento. Itinuro niya ang Kongreso ng tanungin tungkol sa issue. Nakorap natin ang todo-todo, DPWH, nakakaawa nga dahil nga sa sistema ng Kongreso, sa sistemang bonjing, talagang nabulok. Mas Alam nyo, hindi ko maintindihan na itong si Senator Amy Marcos. Ba't laging ang tinitira niya yung kamera? Di ba maliwanag din naman na merong mga senators, mga kababayan, na di umano sangkot din dito sa maanumalyang flood control project na ito. Diba? Alam niyo ang problema dito kay Senator Amy Marcos, lagi niyang tinitira kamera eh. Hindi niya matira-tira at mapuna-puna yung mga kasamahan po niya na di umano sangkot at may ugnayan doon sa iba mga construction company. At yung iba pa nga nakinabang doon sa insertion ni Senate President Chis Escudero, bakit hindi yun ang tirahin niya? Ang problema, masyadong bias, di umano, etong si Senator Amy Marcos. Anyway, tuloy pa natin. maigi pa raw nung panahon ng mga dating kalihim ng DPWH na sina former Secretary Rogelio Singson at Senator Mark Villar dahil sila raw ay strikto. Ang sistemang bonjing, una na rin niyang binanat sa House of Representatives nung buhay pa ang impeachment case ni VP Sara. Paalala naman ni Senate Minority Leader Tito Soto, kailangang tapangan ng loob pagdating sa issue sa flood control. Tama. Yan ay para himukin ang iba pang mga may alam tungkol sa anomaly sa mga proyekto. Kasunod ng pag-aresto sa isang DPWH official nitong weekend, giit ni Soto, tuloy ang laban para sa katotohanan. Tama. Nakatakdang magsagawa ng ikalawang pagdinig ang Senado tungkol sa flood control projects sa susunod na linggo. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. So yan, maliwanag mga kababayan na ipapatawag po ni Senate President Chis Escudero, ipinasabi na po itong mga top contractors na pinangalanan or inilabas di umano ni PBBM sa kanyang listahan na talagang nanamasa at nakakuha ng maraming proyekto dito po sa ating gobyerno about po sa mga flood control project. So ngayon, ang isa pa dyan na napasama doon sa listahan yung Center Waste Construction na ang may-ari ay kaibigan po niya at top donor po niya. So ngayon, kapag hindi pumunta yung kaibigan niya, possible na maaresto mga kababayan para mapilitang umattend diyan po sa patawag ng Senado. So ngayon, ang isa pa dyan, kung titingnan nyo din mga kababayan, yan po yung tinutukoy kanina doon sa una nating tinalakay patungkol po dito sa possible na kaharapin ni Senate President Chis Escudero na problema pagka lumabas na ang resulta ng investigasyon ng COMELEC. So anyway, kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa topic na yan na tinalakay po natin.